Because Jesus is the source of everything we have in our life. Tayo po, ang lahat po ng kailangan natin sa mga bagay-bagay ay ito po ay yan na po yung buhay natin. Our salvations and life, Jesus is the only source. Siya lamang po, siya lamang, no? Kaya sabi nito, we cannot bear fruit unless we abide to the source, is Jesus Christ. Hindi tayo pwedeng mamuha ng mga bagay-bagay, mabuting bagay dito sa mundo kung wala si Kristo. Kailangan natin siya, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mamunga na mag-isa. Ang bunga sinasabi dito, yung mga goodness na ginagawa natin. Kasi malalaman ka sa bunga mo na ikaw ay totoo. Okay? Malalaman ka kung ay deliver ka. No? Malalaman na sa buhay mo na ikaw ay pagkikilala sa Diyos ng totoo at faithful ka. No? Amen. So, and letter D, we must love one another. Sa pamilya, makikita natin, nagkakaroon tayo ng unity and love sa ating mga pamilya. No? Even in the church, meron po tayo pinagusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng united one another. Why? And love one another. Because ito po yung purpose ng Panginoon sa atin. Pagkaisa ng lahat po ng mga parte ng kanyang katawan. Hindi po, sabi niya po dito sa John 15 verse 12, ito po ay malalaman na kayo ay totoong kumikilala sa akin sa magitan ng pag-ibig sa bawat isa. Sino naman yung kumikilala sa Diyos na hindi kayo nag-iibigan? Kaya alam natin, ang Diyos ay pag-ibig. Sabi niya, God's love. And then, magiging contradiction ng buhay natin kung hindi tayo nag-iibigan sa bawat isa. Ito po yung utos ng Panginoon sa atin. Huwag po rin yung kamuhian ng mga iba, ang po yung mga kapatid natin, kasi po ay ibigin po natin ang buong puso, buong kaluluwa. Bakit? Sapagkat siya po ay, yan po yan ay binayaran ng Panginoon with high price, kagaya din natin. Okay? Okay, number 2. Okay. When we are living on the truth, no? Okay, tayo po ay nabubuhay ayon sa katotohanan. Sino po ang katotohanan? Jesus Christ is the truth, no? Sapagkat ang ating Panginoon Jesus is our faithful and true God, no? So sabi niya sa John 14 verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay? Ito po yung the plain truth of the Bible. This is ito po ay wala nang paliwanag at wala na pong ibang mga interpretation, kundi maliwanag na sinasabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay. Sabi niya dito, is the only way going to the Father. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, kung talagang alam mo ang Panginoon, you must live on the truth. Pero ang Biblia, ang sinasabi niyang maliwanag, Jesus lamang ang daan. Amen. Diba? Maka Biblia, meron po siyang plain truth. Pag sinasabi natin plain truth, ito po ay wala nang explanation, wala nang pang ibang interpretation, kundi maliwanag ang interpretation nito. Okay. B, is the truth that came from the Father to provide a better solution to the problem of humanity. Anong problema ng humanity? Sin. Nung nabako ang ating Panginoon sa krus, ay ginawa niya upang bigyan ng solusyon ng problema natin. Marami pong mga tao din na hindi po sila niniwala sa ito. Kaya po sila, they become liar because of this. Actually, ang Panginoon siyang gumawa ng paraan upang tayo mabigyan ng panibagong buhay. Hindi po yung sarili nating mga gawa, hindi po yung sarili nating sikat, pabuti mga bagay na ginagawa natin, kundi ang lahat ng mga bagay na yan ay ginawa lamang ng ating Panginoon. Wala yan. Walang mabuti. Sabi nga ng Biblia. Wala po talagang no one is righteous. Yes. Amen? Letter C.
is the true life. Siya po yung totoong buhay. Ang dextrose natin si Jesus. Kapag nagkakasakit tayo, siya yung ating magdagila natin magagamot. Siya po yung nagpapalakas natin. Siya po yung buhay natin. Wala na ibang source of life kundi siya lamang. Kaya sabi niya nung siya po yung namatay, nabuhay, kung makumanay namatay, nabuhay muli, hindi kayo. One day, mamatay kayo, mamatay ang inyong katawan, pero one day, mabubuhay din kayo. Kaya mga kapatid, sabi niya, we believers, although we will die soon, we will have life through Christ. Meron tayong buhay kay Kristo. Kaya ito po yung sinasabi ng Panginoon na kailangan tayong mabuhay sa katotohanan. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Letter D, through Jesus Christ we have the passport already. Hindi kagaya dito. Yung passport natin napapasok, no? Na-expire. Pero yung passport natin, wala akong expiration. Amen. Basta nasa siya si Kristo sa puso mo, yan po ay sure kang makakapunta sa kalanginan. Makikita natin ang passport natin, 10 years natin. Pero meron pa rin expiration. Pero ang passport natin, mga kapatid, si Jesus ay wala. Okay? Everlasting. Forever yan. Eternity nga eh. Eternal nga yan. Kaya meron tayong passport. Amen? Okay, number 3. When we trust the Holy Spirit leading, ito po yung kautusan ng Panginoon. This is the commandment of God. Makikilala natin ang Panginoon nung po siya gumalik sa ating Panginoon, nagkasend sa langit, meron po siya ng iniwan. Ito po yung tinatawag natin comforter. Ang comforter ay banal na spirito. Na pinangako niya, nabababa sa atin, at meron siyang, ano bang gagawin ng banal na spirito dito? Meron siyang gawain, meron siyang ministry para sa atin. Hindi naman siya maglilibot dito, mamamasyal. Hindi naman. Meron siyang gagawin para sa atin. Okay? According to John 14 verse 26, at saka John 15 verse 26, ito po ang ngayong ibang ministry ng Espiritu, no? Banal Espiritu. Letter A, the Holy Spirit is our helper. Siya po yung tumutulong sa atin sa lahat ng pagkakataon o ng sitwasyon natin. Okay, teach us our many things about God. Pag hindi mo maintindihan ang mga bagay na binabasa natin sa Bible, ang Espiritu yung nagtuturo sa atin, nagdadayot sa atin.